Hindi mo sinasadya? Alam mo entrance to eh. So natural, alam mo may papasok dito. Bulag ka ba? O sadyang hindi mo lang ginagamit yung utak mo? Sir, ready na po yung lahat ng tables para sa lahat ng guests ngayong araw. Siguraduhin nyo lang ha. Ayoko mapahiya. Yes sir. Isang malaking restaurant ang pag-aari ni Michael. Hindi maipagkakaila na sa lahat ng kanyang empleyado, hindi maayos ang kanyang pakikitungo. Kung hindi pa sigaw, ay papahiya naman niya ito. Minsan, pati sa mga customer ng restaurant ay nagpapakita ng kakaibang ugali si Michael. Oh, bawal pumasok dito yung mga naka-wheelchair. Di mo ba nakikita? Occupied na lahat ng mga chairs and tables dito. I think you should consider me as a customer. Hindi ba dapat hanapan mo ko ng iba pang lamesa? Saka kaya ako nandito ay para lang kumain. Sorry, wala nang available na tables. Lumipat ka na lang at kumain ka sa ibang restaurant. Hindi ikinatuwa ng customer ang inasal ni Michael at napasinghal na ito. Anong klaseng restaurant ito? May discrimination naman pala. Dinig na dinig ng mga staff ang pagtatalo ng dalawa, ang boss na si Michael at ang customer na naka-wheelchair. Wala na rin nagawa ang babaeng naka-wheelchair kaya't umalis na lamang ito. Ngunit biglang nagkaroon ng pandemic ang bansa. Kaya't isa sa mga naapektuhan nito ay ang kanyang restaurant. Noong una ay hindi pa niya ito iniinda at bukas pa ang kanyang restaurant. Ngunit kalaunay natuluyan na itong magsara dahil wala na talagang pumapasok na customer at wala na rin siyang maipasahod sa kanyang mga empleyado. Kaya't nag-isip siya ng paraan kung paano maisasalba ang kanyang restaurant. Unang taon ng pandemic, talagang patuloy na sara ang kanyang restaurant. Sa pangalawang taon ay hindi na ganun kahigpit at nakapagbukas na ulit siya. May mangilan-gilang customers na pumapasok. Swerte na ang 5 hanggang 10 na bilang ng customer sa loob ng maghapon. Take out and dine in at social distancing. Ay, kailangan ko nang maghanap ng kapartner sa negosyo para may mag-finance sa aking restaurant. Saad niya sa kanyang sarili. Kaya't nagsimula na siyang maghanap online. Nag-chat siya sa mga kilalang personalidad upang i-present ang kanyang business proposal. Magandang araw po. Ako nga po pala si Michael at may appointment po ako kay Mr. Cruz dito sa building na to. Wait lang sir ha, check ko lang yung schedule ni Mr. Cruz. Ano ba yan? Akala mo naman nagbubulaan ako dito. Sorry sir, patakaran po. By appointment lang po talaga kasi. Saad ng babae. Okay, fine. Okay naman po sir, nasa schedule po kayo ni Mr. Cruz. Umupo si Michael sa may lobby at umorder muna ng kape. Excuse me, 1 hot coffee please yung macchiato. Order ni Michael. Makalipas ang ilang sandali. Sir, here's your order. Ano bang klaseng kape to? Bakit hindi ganun kainit? Tanong ni Michael. Sir, mainit po yan. Malamig lang po talaga yung panahon, kaya't mabilis nating nahahawakan o nahihigop ang isang mainit na bagay. Saad ng waiter. Ba, at ginawa mo pa akong tanga. Malakas na sagot ni Michael na ikinatingin ng ibang mga tao sa kanila. Okay po sir, papalitan ko na lang po. Mabuti pa nga, hindi yung nagdadahilan ka pa. Agad namang pinalitan ng waiter ang kanyang kape. Maya-maya pa ay dumating na si Mr. Cruz. Hello, I'm Mr. Cruz. I'm sorry I'm 10 minutes late. Saad nito. Okay lang sir. My pleasure to meet you. Masayang sabi ni Michael. So naghahanap ka ng business partner for financial purposes. Agad namang pasimula ni Mr. Cruz. Yes sir. Let me introduce you to my restaurant. 10 taon na yung restaurant ko. And before the pandemic started, walang problema sa financial. But when the pandemic started, halos 1 taong nakasarado yung restaurant ko.
And I'm planning na magbukas na talaga dahil hindi na ganun kahigpit. Marami na rin ng mga businesses yung mga nagbukas na ulit. At marami na ring tao yung mga nakakalabas. And siguradong dadami ulit yung mga customers namin, katulad ng dati. Paliwanag ni Michael. Well, nag-research na rin naman ako about dyan sa restaurant mo. And I'm amazed dahil malago talaga siya way back then. I'm impressed with your proposal. But sa tulad nating mga negosyante, lahat ng bagay pinag-iisipan talagang mabuti. So, let's meet some other time. Siguro by then makakapag-decide na ako. Paliwanag naman ni Mr. Cruz. Okay, well, hindi naman problema yon, Mr. Cruz. I'm hoping for the good decision. Masaya ang saad niya dito. Okay, so see you then. Marami pa akong meeting. Nagpaalam na sila sa isa't isa at naiwang mag-isa sa upuan ng lobby at nasabi sa kanyang sarili. Napakabulok namang magdesisyon nun. Naku, tama bang siya yung nilapitan ko? Nakakatawa naman na yumaman ng katulad niya. Pamumula nito kay Mr. Cruz. Sa opisina naman ni Mr. Cruz ay nakarating sa kanya ang nangyari sa kanyang waiter na napahiya dahil sa pagsaserve ng kape sa isang lalaki. Ano bang nangyari? Tanong ni Mr. Cruz sa kanyang staff. Sir, nag-order po kasi siya ng hot coffee na macchiato. Na-serve ko naman po agad. Pero nagalit po siya kasi malamig daw po. Pero I assure you, sir, mainit po talaga yun. Kasi chinecheck ko po yung temperature bago ko po i-serve. Nagpaliwanag din po ako sa kanya, sir. Kasi po malamig yung panahon ngayon. Kaya kahit mainit, inahawakan natin agad. Paliwanag ng waiter. Oo, may punto ka naman. At hindi pa rin ba siya tumigil sa pagsigaw? Tanong ni Mr. Cruz. Opo. Nagtitingin na po talaga sa amin lahat ng mga ibang customer. Kaya po pinalitan ko na lang po. Pero sa totoo lang, sir, halos maubos na niya po yung una kong sinerve na kape. Saad ng waiter. Ganun ba? O sige, ako nang bahala doon. Siya ba yung kamiting ko kanina? Tanong ni Mr. Cruz. Opo, siya po yan, sir. Sagot ng waiter. Napaisip tuloy si Mr. Cruz kung anong klaseng tao si Michael. Isa kasi sa kanyang pamantayan sa kanyang business partners ay ang kanilang attitude. Kung hindi naman ito marunong makisama sa ibang tao, kahit na malaki pa ang kanyang negosyo, ay hindi niya tinutulungan. Dahil para sa kanya, behavior comes first before profit. Kaya't ang ginawa ni Mr. Cruz ay kinausap ang kanyang panganay na anak upang magpanggap na janitress. Ito ang kanilang pamamaraan palagi kapag kinakailangan na niyang magdesisyon sa isang bagay. Anak, maaari bang magpanggap ka naman ngayon bilang isang janitress? Tanong ni Mr. Cruz. Oo naman pa. Bakit? Sino ba yung susubukan natin ngayon? Tanong naman ng anak na babae. Isang proposal ng isang business partner, anak. Actually, hindi pa ako pumirma sa kontrata. I wanna make sure na nasa tamang tao ang pera ko. Okay, Dad. Walang problema. Sagot naman ng anak niya. Kinabukasan ay ang pagkikita na muli ni na Michael at Mr. Cruz. Papasok na si Michael sa building ni Mr. Cruz habang nagmamap naman ng sahig ang isang janitress. Ano ba? Hindi mo ba nakikitang papasok na ako? Pati sapatos ko na map mo na. Alam mo ba kung magkano to? Sigaw na tanong ni Michael. Naku sir, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Paliwanag ng janitress. Hindi mo sinasadya? Alam mo entrance to eh. So natural, alam mo may papasok dito. Bulag ka ba? O sadyang hindi mo lang ginagamit yung utak mo? Sigaw muli nito sa janitress. Sir, pasensya na po. Hindi ko po talaga napansin na papasok po kayo. Pasensya na po kayo. Tutuyin ko na lang po yung sapatos. Saad ng janitress. Hay naku! Katatanga naman ng mga staff dito. Palibasa, hindi kayang i-manage ng boss nila. Saad ni Michael. Kumuha na ng tissue ang janitress at habang nakaluhod ay pinupunasan ng sapatos ni Michael. Okay na po sir. Malinis at tuyo na po ulit yung sapatos nyo.
sabi ng janitress. Umalis ka dyan sa daraanan ko, nakaharang ka. Pasinghal na sabi ni Michael. Habang naghihintay sa lobby, ay nag-iisip na si Michael ng plano kung paano siguradong mapapapirma sa kontrata si Mr. Cruz. Maya-maya pa ay dumating na nga si Mr. Cruz. Good morning, Mr. Cruz. Nice meeting you again. Masayang bati ni Michael. Me too, Michael. Sagot naman ni Mr. Cruz. So, shall we discuss our agenda today? Saad ni Michael. Sure, sige, start ka na. Like what I said on our last meeting, kikita ng malaki ang investment mong pera sa company ko. You see, Mr. Cruz, kapag pumirma ka na sa kontrata today, plano kong mag-expand din. Para mas malaki, mas maraming customers ang makakapasok. Paliwanag pa ni Michael. Excuse me lang ha, sagutin ko lang tong important call. Ani Mr. Cruz. Okay, no problem sir. Saad ni Michael. Do you mind if maki-sit in sa meeting natin yung aking anak? Tinitrain ko rin kasi siya and nandito siya sa building. Saad ni Mr. Cruz. Sure. Masayang sagot ni Michael. Dumating na nga ang anak nito. Laking gulat ni Michael nang mamukhaan nito. Siya ang kaninang janitress sa entrance door. Hi Dad! Sabay halik sa pisngi ng kanyang ama. Oh hi sweetie, take a seat. Sagot naman ni Mr. Cruz. I want you to meet Michael. He has a proposal to be one of our business partners. Oh hi Michael. I know you already met me. Patawang tanong nito. Aha? Parang hindi pa naman tayo nagkikita. Pag-iiba nito ng topic. Okay, let's go back to the agenda, Michael. Saad naman ni Mr. Cruz. So, anong decision mo, Mr. Cruz? Is it a yes? Masayang tanong ni Michael. Well, I always involve my daughter in making big business decisions. So, siya ang magdedesisyon nito. Baka sa mukha ni Michael ang gulat nang ibigay ni Mr. Cruz ang pagdedesisyon sa anak nito. Alam niyang ito ang kaninang janitress na kanyang sinigawan at pinulaan. Thanks, Dad. Well, Dad, mabilis naman tayong magdesisyon. Alam mo, Michael, our family is very careful on who we trust and who we choose as our business partner. Kanina, nakasuot ako ng pang-janitress. Alam kong namumukhaan mo ako, di ba? Paano lalago ang isang business kung hindi ka marunong magpahalaga sa mga nasasakupan mo o sa mga magiging empleyado mo? Sila ang gagawa ng magiging kita ng negosyo mo. Kaya dapat, maging mabuti kang tao. Paliwanag nito. Well, I'm sorry, miss. Hindi ko alam na anak ka pala ni Mr. Cruz. Kung alam ko lang, hindi ganun yung ginawa ko. Paliwanag ni Michael. Ha? Mas lalo naming nakita ang ugali mo, Michael. Ibig sabihin pala, mapagpanggap ka rin. Dahil kung alam mong anak pala ako ng iba, ay mag-iibang trato mo. Nakakatawa ka, Michael. At wait, ano nga yung sabi mo kanina? Ang tatanga ng mga empleyado dahil hindi kayang i-manage ng boss nila. Para sabihin ko sa'yo, well-managed and well-trained sila lahat dito. Matuto ka munang makisama at saka mo isipin yung kikitain mo. Sagot nito. Nakapagdesisyon na rin ang mag-amang Cruz. It's a big no. Saad nila. Pero Mr. Cruz, okay naman yung pinropose ko sa'yo, di ba? Malaki yung kikitain mo kapag nag-invest ka sa akin. Well, Michael, hindi namin nagustuhan ang bulok mong ugali. At mukhang walang tatagal na empleyado sa'yo. Makakaalis ka na dito sa building. Sagot ng anak ni Mr. Cruz. Umuwi ngang walang magandang balita si Michael. Lumipas ang ilang araw, ay tuluyan ang nagsara ang kanyang restaurant. Malaki na rin ang pagkakautang nito sa mga bangko, kaya tuluyan na nga itong na-bankrupt. Napilitan si Michael na ibenta ang kanyang pwesto sa restaurant.
Agad naman itong nabalitaan ni Mr. Cruz, kaya't sila rin ang bumili ng restaurant sa bangko. Anak, anong magandang renovation ang pwedeng gawin natin dito sa restaurant? Tanong ni Mr. Cruz. Well, Dad, palitan ng kulay at konting expand pa dito para mas mapaganda. O sige anak, maganda nga ang plano mo. At gusto ko sanang ibalik yung mga dating staff dito para magkaroon ulit sila ng trabaho. Sagot nito. Plano ko din yan, Dad. Naunahan mo lang ako eh. Masayang sagot sa kanyang ama. Sadyang masarap sa pakiramdam kapag nakakatulong, anak. Sinabi mo pa, Dad. Nakaka-relieve kapag ganun. Sagot naman ito sa kanyang ama. Nang mga oras na yon, ay napadaan si Michael sa dati niyang restaurant. Halos manliit siya sa kanyang sarili at maiyak-iyak na nawala na ang kanyang dating restaurant. Mahalaga ang meron tayong magandang pag-uugali. Bago tayo maghangad ng malaking kita, pahalagahan muna natin ang bawat empleyado. Doon masasabi mong maunlad ang isang negosyo. Masaya ang lahat ng staff at nakapagbibigay din sila ng saya sa bawat customer.